more clarifications. For further biblical discussion. Let the gospel of Jesus Christ becomes a burning fire in your heart. Word on fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacran Closas. Word on fire. Sa ngalan sa Mahal sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our trespasses, for all our transgressions. Father, I pray for our church leaders, church authorities, bless them, protect them, guide them, Father, as I pray for our benefactors, donor supporters, the people who are very generous to this ministry. Pilo-pilo o grasya panalangin, ibu-bu mo ngadto kadila amahan. Bless our government officials, government leaders. Guide them, Father, give them enlightenment. I pray also for San Miguel Kibo Network, Radio Harna, the TV Kibo by Radio Ubay, our management with Boss John Dinier and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Panalangin di Amahan, our ongoing expansions of this network. Father, bless the Wishes of Love community with Taibudo and Megadam Chua. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet magazine, our new book, our DVD ministry, outreaches, our advocacy to our environment, our different resources and businesses. Father, bless Altia Business Center, my loved ones Almantia, protect them, heal them. Father, panalagini ang kanang birthday celebrants, nagsaulog ng anniversaries, kanang Ginoong namat ng gituna. Father, in Jesus' powerful Nazareth, extend your healing touch for the resolution of all our curses of our lives. Labi na Ginoong may sakit sa utok, matalungpa, bali o kasingkasat ng baga, kidney, sakit sa dugo, sa bukog, sa panit, sa maso, sa cells, different parts of our bodies, our different organs, nervous system, immune system. Father, please heal us, touch us in Jesus' name. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us. Santa Maria Jose, Paul Anthony, all saints, Barabos, blessed, please pray for us, be with us as we honor and praise our God. In Jesus' name. Father, panalangin ang kanang nag-ablis ng TV set, radio set, ng takna, pabatia sa imong grasya, kaluoy, pasay, loob ma. In Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, 31 ngadto og 35. Ang sambingay may tungod sa liso sa mustasa. Unya misugilon sa Jesus ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tang liso apan sa pagtubo na niini. Nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam ni ini o nagsalag sa iyang mga sala. Ang sambingay may tungod sa pagpatubo sa pani. Sa Jesus masugilo na usab kanila ug laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama ni ini. Gikuha sa usa ka babae ang igpapatubo sa pani ug isagol sa baligtulo ka takos nga rida hang tumitubo ang tibuok minasa. Ang paggamit ni Jesus sa mga sambingay. Si Jesus may gamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tao.
Wala sa gisulti kanila bisag usa na dili pinaagig sambingay. Gimo niya kini armatuman ang giingon sa propeta, mugamit ako mga sambingay sa akong pagisulti kanila. Suginlan ko silang mga butang na wala paibalui, sukad mabuhat ang kalibutan. Today we're remembering Saint Pantaleon came from Nicomedia, near the Black Sea in Asia. He was a famous doctor. In fact, he was chosen to become a doctor of the leader of that place. Then, because of bad influence from pagan court, who caused him to give up his Christian entirely, a holy priest named Hemulaus made services. When the Emperor Diocletian began his persecution, Pantaleon at once gave away everything he owned to the poor. Nakasuway niya siya o give up sa faith, but later on, he retrieved his faith o sa iyang muling pagbabalik. Iyang gitugyan ang kanyang kabtangan ngadto sa mga kabus, ngadto sa nanginanglan. He was accused of being a Christian. Nahimo siyang Kristiyano in that aspect. Mo nang ang mga otoridad ni-accuse niyang Kristiyano siya. Itagaan sa chance ilimod ang iyang pagtuo or patyon. Saint Pantaleon chose to be tortured for the sake of God and for the sake of his salvation. Legacy. Are we brave enough to face all the challenges of our individual life? Kung palangitan each one of us tagaag opportunity, papiliun ta, patyon or tagaag kagawasan, what will be our decision? My encouragement to you, let us choose to die kaysa pangayoon nato ang atong kagawasan. Muli naitabusab ni Saint Lorenzo Ruiz nga buot siyang patyon niya og iyang ilimod ang Ginoo, tagaan siya og kagawasan. Pero ingos Lorenzo Ruiz, tagaan ko sa kalibong kinabuhi, palabihon ko ang kamatayon kaysa maong kinabuhi, kaysa akong ilimod ang Diyos. Ingani sa Saint Pantaleon, ipakamat pa niya ang iyang pagturo, pagkatoliko, ipakamat niya ang iyang conviction na ang Ginoo buhi alay tiining kalibutan. Saint Pantaleon, please do prayers for all of us. Napilion namo ang kamatayon kaysa among ilimod isalikway ang Ginoo sa among kinabuhi. Iapinigampo kami ng mga problema, mga suliran, mga pagsulay. In Jesus' name, Amen. If ever you are touched in our ministry, please do not hesitate to support us through your prayers or else your financial supports in order that we can continue our broadcasting ministry. For your different concerns, interactions, petitions, or requests, please call or text 0918-714-8435. For your order, please grab this copy, my new book, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible. This is available for your order. Daga na nag-order ni ini. Manang we are preparing everything na ato mapaabot ngadto sa inyong tostagsa ka mga kamot ang kopya ni ining maong libro. This is tested and proven sa mga nagbasa ni ini na this is a very wonderful tool to make your soul incredible. One of the topics, praise God for everything. Kasagaran nato, magpasalamat ta og may grasya, panalangin, pabor, but the truth, the fact, in all circumstances, kalipay, grasya, pagsulay, ang ita magpasalamat sa Ginoo. Og naani ning libro, gitudloan ta. Kung saan na to? Na mahimot ang grateful sa Ginoo, bisan sa atong makasakit, bisan sa atong mga pagsulay. Grab your order, or else for the full
copy of our episode, grab your order via or through DVD para nga inyong mabati ang atong wali every now and then pinaagi niining laing ministeryo sa DVD or CD. Thank you, our latest givers. Thank you, Taymil, o kinangairing pagpalain mo. Dongmins, Cresons, thank you for joining our schedule prayer at the top of our prayer mountain. And also, thank you to Tay Peregrine Alice, agaw Chupi, pagpalain ka, thank you. Lili Anglis Pustanis, Captain Lito, Ansario Bitonio, thank you. O sa atong mga latest givers, pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kaayo, labi na ni Malakias o ni Arling Amparo o sa kamatutudlo sa ginakot indulman. Mauni ang mga latest givers na mihatag o suporta sa atong ministeryo. Benefactors, continue. Please apply the law of duplication. Prayer warriors, please do prayers for our ministry expansion, our advocacy to the environment, our businesses, our different activities, include my family and loved ones sa inyong mga pag-ampo. Diining atong ibuhat kapag paningkamot para sa kaluwasan sa katawan. Thank you so much sa inyong kanunay nga pag-ampo, pagsuporta ug sa kanunay nga pagdasig na atong imantala ang maayong balita diha sa inyong tastagsa ka mga kasing-kasing. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa liso sa mustasa. Kining mustasa mao ni ang pinakagamay nga liso niining kalibutan. Apan pagbudako ni nga kahoy muralig arakasya, dako kaayo, solido, pero gikan lis gamay kaayo nga liso. Mother people of God, ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa according to Jesus Christ, because ang atong simbahang Katoliko started only in one individual referred to our Lord Jesus Christ, and later on in Matthew chapter 10, 1-4, he chose the 12 disciples to become his followers, preachers, evangelists. They became the origin of our church. Gamay lang sila, daw si kabuok. In fact, later on, si Judas Iscariote, ibudi pas atong Ginoo along their journey. Mao nang migamay, pero God replaced Judas by Ananias in Acts chapter 1, then later on by Paul, o according sa Acts chapter 2, every day they were added. That's why gikan sa pipila ka buok mga tinunas tong Ginoo, di grow, midako, mitubo, milipang, mikuyanap sa tibuok kalibutan. In fact, our Roman Catholic Church is the largest church in our world today. But you know what? If we talk about the origin of our church, it was started sa pipila lang kabuok mga disipulo, sa pipila kabuok mga individuals nga gipili sa atong Ginoo. Niyon si Jesus Christ, gikan sa gaming liso mitubo, nahimo na kong kahoy ug ang mga langgam nanugdon ug nagsalag sa mga sanga niining maong kahoy, which is referred to our church. And this is true. Since according to Isaiah chapter 9, 6, 7,
Si Kristo prinsipe sa kalinaw. In fact, Matthew 11:20-30, Jesus Christ said, "Come to me, I will give you rest." Tagaan ko kamo og kapahulayan. Tagaan ko kamo og peacefulness sa inyong kinabuhi. Once you are with me according to Jesus Christ. In John chapter 10 verse 16, mingon si Kristo, "Nako'y makarnero nga nas gawas, ako silang danihon mubalik sa usa ka panon." Ngano ang logic ni ini aron tagaan og maayong kapalaran ang mga karnero nga naisalaag sa usa ka pundok, tagaag kapawlayan. Kay ang karnero nga tuwas gawas naglatagaw, mo nang kwaon sa magbalantay, John 10:16, dirahon aron mobalik sa maong panon o di na maglatagaw, di na mag-alingasa. Muni ang agdas Ginoo. According to Jeremiah chapter 6 verse 16, nagisgot si Jeremias may tungod di ining maong simbahan, kamakahatag og kapawlayan sa matag tao, sa matag nilalang. Let's try to read. Mingon diri, mao kini ang gimos Ginoo, tindog kamo sa kanasan-an sa mga dalan, ug pagpakisayod kamo bahin sa karaan og naming maayo nga dalan, subay niini ug bakabaton kamo og kalinaw. According to Acts 24 verse 14, kining dalan is referred to the Church of Jesus Christ, referred to our Roman Catholic Church. Kung sa ni Prophet Jeremiah, if you are in this way, meaning the church, you will have peace, kapawlayan sa inyong kinabuhi. Munigingon ni Pablo, hinuon ang kunon ko dinhi sa imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa amo makatigulangan pinaagi sa pagsunod sa dalan nga lang giingon nga bakak. Si Pablo nagsunod dining dalana. Acts 24 verse 14, which is referred to our church, founded by Christ. In Matthew 16:18, upon this rock Peter I will build my church. Si Pedro gitawag gihimong pangulo. 1 Peter 5:1, mingon si Pedro, pangulo ko sa napulo og duha ka mga tinun-an, and in fact he became the first pope in our Roman Catholic Church worldwide. Started sa pila ka buok, pila ka pugyot, pila ka lugas nitubo. Mao ni ang atong simbahan, gamay lang originally pero karon pirti tang daghana, bilyon ang membership sa atong pagtuong Katoliko. Iyon si Kristo, pag naamo ni ining maong kahoy, makabaton mo og kapawlayan. Ang mga langgam referred to us human beings. Ang langgam ito magpadlupad man na, og di nakahop, kapuyo na, mahagbong, mamatay, kay wa kapahulay. Ang langgam aron mabuhi, muduol ag kahoy, mangitag bunga, aron makakaon, magbutag salag, ug diya siya mupahulay sa landong sa kabugnaw niini. Meaning, si Kristo ga-introduce nga kining iyang simbahan niining kalibutana is the place of our refuge, is a place of our consolation, is a place to rest with Him. Kining simbahan dapit diin makabatunta ug kapawlayan sa atong tastag sa kinabuhi. Listen to me. Di ba ingon si Jeremiah 6:16, kining dalana referred to His church, makabatunta kapawlayan. Kabalo mo ingani kabuutan ang Ginoo. Without tree, all animals will die. Kung way kahoy, kanang naikinabuhi, mamatay. Why? Di lang sa landong mikuha ug kusog ang langgam, magsalag siya, mukag bunga, ining kahoy, but according to our science, ang kahoy is the source of what? Oxygen. Ang oxygen mauni ang kinabuhi sa tao, ang hangin.
During the creation in Genesis chapter 2, verse 7, ang Diyos gipurma og yuta, gipurma og tao according to the allegorical explanation, according to Moses. Then God breath niining maong gipurma niya nga tao pinaagi sa yuta ug kini nakabaton ug kinabuhi. Yang gihuypan nagaginhawa nakabatog kinabuhi. Meaning kining hangin is life. Ang oxygen is life. Without oxygen, all of us, those living creatures around us will die. Mamatay nga no, kay wa man si oxygen for their survival. Kita di ay, ug wa tay oxygen. In fact, sa una, ang hangin libre, but presently, ang hangin mahal kaayo, bayran, oxygen. Isurog tangke. Without that oxygen, ang tao mamatay. Ang uban, nasugpungan og pila ka tuig tungod sa maong oxygen. Nagisur diha sa tangke. Ingana ka importante ang hangin. Meaning, kining hangin naghatag kinabuhi, munibot yung lagway ni Kristo. Ang langgam, mikuhag landong, pagkaon, nagbatog nining maong kahoy, kagikan sa gamay nga lisos mustasa, ug di lang nining mga pagkaon na kahoy kundi oxygen, nga maoy gisuyop sa usa ka langgam aron siya makaginawa ug mabuhi. Kita sa atong pagkalanggam nining kalibutana, yulagway ta ni Kristo na sama og langgam. Right? Diin ang langgam makakuha sa benepisyo gikan sa usa ka kahoy. Kita pod niining maong simbahan nga gikan sa gamay nga sinugtanan, humble beginning sa maglisos mustasa. Dinita nagsalag, mikuha og pagkaon for our souls, pinaagi sa mga sakramento, o pinaagi sa iyang mga pagtulunan. Dita mikuha og hangin, strength, ang kinabuhi nga mao ang Ginoo nga naa niining maong simbahan. Meaning, ang usa di ay kahayop or langgam, kunwa say kabatugan, kapaulayan, kahupan, mamatay. Ingani ang dangatan sa matag nilalang. Kunwa say grupo, komunidad, kunwa'y simbahan nga iyang kapasilungan, way simbahan nga iyang kaduulan, way simbahan nga diin sa mukuha sa iyang pagkaon espiritual, mamatay siya. In other words, kunwa say Ginoo nga maoy tinubdan sa iyang kinabuhi, mamatay siya. Ang tao di ay pagway Ginoo mamatay. This is true. Luke chapter 9, 57 to 61. Na gusto mo sunod ni Kristo. Ngayon sa Ginoo maglubong kog patay. Ngayon si Kristo pasagdi ang mga minatay nga maglubong og patay. Kadto mga minatay buhi pero patay spiritually. Probably because they were separated from God. Meaning, ang tao di ay nga malayos Ginoo, mamatay. And you know what? Our God can be found here in this church. Nining kahoy, nagisugutan sa Ebanghelyo, nagikan sa gamay nga liso, midako, mitubo, milipang, o mga langgam nagbatog diini, nga maokitang mga katawhan, naa niining maong simbahan. What I mean is, no man is an island. You cannot live alone. Di ka mabuhi nga maginusara nining kalibutana. You need a certain community. You need a group. You need people to be with, to associate, to join. Kay kun atakihon kas imong kontra, na kay kauban mutabag responde, manalipod indihap nimo. Do you notice if a certain person, individual, walking diha sa eskina, if some people attack this person, pagwa say kuyog, luoy. Pero kung ang tao dagag kuyog sa iyang pagpanaw, sa iyang journey, na say kasangga, na say katambayayong, kung na ay nag-interes sa iyang kalautan, dili sa basta-bastang mapiktuhan, madamage, ngano, kanaaman say grupo,
na mulaban unya ang iyang kaaway magpanukog duol tungod sa ilang kadaghan. Mao ni ang logic ngano ang tao gikinanglan ma-attach gyud sa usa ka punuan, ma-attach sa usa ka kahoy, ma-attach sa usa ka grupo, ma-attach sa usa ka organisasyon, kay di sa mabuhi nga magadusara di ining kalibutana. Meaning, if you are attached in our church, that's right, you have made a good decision sa inyong kinabuhi. Or else, if you are attached to other denominations, then you are happy, then kana maudapit diin kiandam sa Ginoo para nimo aron anha kamo pahulay. Kung ay grupo diha sa inyong katilingbang gipuy-an nga naghimo og maayo, then you are joining, you are attached to this group, then kanang grupuha mo ni gihatag sa Ginoo para nimo aron ka mahimong effective sa imong pagkataho. Apan beyond to that, kung ikaw nangita ka grupo sa mga drug addicts aron ka mahimong malipayon, probably you are wrong and mistaken in that group. If you are joining sa mga bisyoso, sugarol, sa mga tao nga naghimog di maayos katilingban, probably you are mistaken sa pagpangita grupo to be with, to attach, to join. Ang pinakadindot nga grupo nga atong kuyugan, atong apilan, ang grupos Ginoo. Ngano kay dinhi imong makaplagan ang tinuod nga kapaulayan, ang kalinaw, ang kabugnaw sa imong kasing-kasig una-una sa daghang mga problema ug mga pagsulay nga imong nasinati matag adlaw sa imong pagpanaw. You need a group, you need a community, you need a church. If possible, the true church, which is referred to our Roman Catholic Church, supposedly dinika magpasilong according to Prophet Jeremiah 6:16, ngano aron ka makabatog kapaulayan sa imong kinabuhi. Ako, I am very convinced that this church is true, and one of the proofs na kining simbahan mao tinuod, I am happy in this church. Malipayon ko nining simbahan nga Katoliko, bisan pa sa daghan akong di maayong nasinati ug nagian sa akong pagpangalagad ngadto sa Ginoo ug diining maong simbahan. You got me? I'm happy. Panatag nga akong kaluuban, peaceful ang akong kasing-kasig una-una sa matag adlaw nako nga pagpangalagad. Di ba mamanigyo ni Kristo ang langga makapaulay ni mong kahoy? Meaning, kung ikaw peaceful ka, panatag ka, malipayon ka, kung iya kas Katoliko kana nagpaila nga tinuod yun nga na-attach ka niining maong punuan, niining maong simbahan, niining maong pundok ni Kristo nga gitukod aron paghatag og kinabuhi, kalipay, katagbawan, kalinaw, kapaulayan sa matag nilalang niining kinabuhiya. Are you happy? Do you have peace of mind? Panatag ba imong kaluuban? Are you proud that you are a member of this church? Are you proud nga Katoliko ka? Are you happy and at the same time you are promoting this church sa ubang mga tao in order that they will be with us, they will come with us, they will join us? Not necessarily that you will convince other religions to be with us. Kay para nako, I respect also their beliefs, their faith. But I know, sa kadaghang Katoliko, membership lang. But the real essence sa pagkakatoliko is lacking sa matag usa. Wala. Ngano tungod kay membership ra, dili kasing-kasing, dili tininuod ang maong pag-apil, pagkayusa ni ining maong simbahan nga gikan sa gamay, midako, mitubo kita giagda ni Kristo nga manundog ta sa langgam nga dili sa iyang simbahan mo pahulay,
Dili siyang simbahan mo batog. Dili siyang simbahan mangitag pagkaon for our individual soul. Dili sa simbahan mo kuha ta og kinabuhi. Aron ta maandam sa maabot nato nga kamatayon. On the other hand, this is what we call law of origin, law of beginning, law of starting. Nga ang tanang butang ning kalibutan na naturally started from a scratch, from a small thing, small beginning. According to many Chinese principle, 1,000 miles started in one step. Ang usa ka libo nga lakang nagsumikad na, nagika na sa usa katikang. Do you know SM Schumart started from scratch? Henry C., I know him because way back how many years ago, I was given an opportunity to be trained under sa UP professors sa entrepreneurship in Cebu. Sa na nagtrabaho pa ko sa kakumpanya nga kalibutanon. Usas mga gidiscuss dito. The people started in small beginning. Si Henry C. sa Schumart SM. Manahiay ra nagsapatos ug ang iya mga sapatos ngayang ipantay display. Kasdaplin sa kalsada. Literon, nakakitagpunan na malit o sapatos yung display, halinon man kay kung na-diferensya kamao masindrig panahi og sapatos nitubo og kabalo mo ang SM ron maoy usa sa pinakahiganting negosyo sa atong nasod nga Pilipinas. Nagikandang na sa pipil kabuok sapatos nga gitahi sa tag-iya. Originally si Henry C. Kabalo ba mo ang tag-iya ni anang National Bookstore si Ramos? Usa ka babay nga hilig mangulikta og mga magazine, mga libro. Then later on nakapamalandong siya unsa kay maayo kung kining iyang mga gikulik nga mga libro iyang ipang display. Amazing. Ang mga tao ni patunay sa iyang mga libro, sa iyang mga pamphlet, sa mga magazine, hangtod karon kay bao mo ang pinakahiganting bookstore sa tibuok Pilipinas, ang National Bookstore, gipanag-iya nag-private individual, ang apelyido Ramos, if not mistaken. Ang tag-iya sa Jollibee, pobre na. Even money pangilinan, pobre na. Pero usas pinakangilngig na negosyante. Money bilyar, pobre na. Manindag isda. Pero karon, perting naghana og mga assets, mga buildings, mga villages ngayon ipangtukod here in our country. Daghan kaayo nga makita natong i-employ example nga karon mga ngilngi, mga dagko maoy dominanteng naghari sa atong katilingban in terms sa business, diya sa business world. Pero if you will go back to their origin, they started in a scratch, in a very unhumbly beginning. Nagsugod sila sa gamay. Nga diin, wa gali ka-recognize ang mga tao kanila sa ilang kapanahunan. In our ministry, you know what? We started also in a very simple, humble beginning. Kaya nagwalita only one radio here in Agna, 2008. But now, we're preaching to many radio stations, simultaneous broadcast. We started only one television channel, but now we are preaching to hundreds cable channels nationwide via satellite, including internet. We started only in one newspaper, but now we're writing. I'm writing for newspapers, including magazine. And in fact, we have our new book. Ang atong outreach started only in Agna, but now we're roaming around, even to our neighboring towns, giving goods, foods
to the less fortunate, our brothers and sisters in our society, nga wa lang maninanglag pagkaon, kundi affection, pagmahal, ngisi, smile, concern, pagpakabana sa ilang kahimtang, nga ilang gibati ni ining nagkalisod nga panahon. Ako nang gi-proklamar ninyo, because we are now in our 7 years in our mass media broadcasting, we started also in a very humble beginning. Gikan sa gamay, pinakabuo karon milipang, midagan, mi-expand, midako. You got me? Mao ni ang atong mahulagway na negosyo nga gikas gamay midako. Kining atong ministeryo gikas gamay midako, ang atong simbang Katoliko gikan sa pipila ka buok karon pinakadako. Mao ni gitawag og law of origin, law of beginning. Meaning, kung naa kay gidamgo sa imong pagkatao, start it right now. You will achieve all your dreams in life once you will start it right now. Manigingon, do not wait tomorrow. What you can start for today. If you were failed in the past, forget it. Because the reason why God gives you another day is to forget your past and to start a new beginning. Nining maong adlaw nga gihatag sa Ginoo diha kadibo. Sa ato pa, kung nangandoy ka to become a great person in the future, to become a great businessman, nangandoy ka og mahayag nindot nga kinabuhi sa maabot na kalibutan, sugdi karong tatnaa kay kining maong mga damgo ang imong mga plano, ang imong mga gusto nga mitabo sa imong kinabuhi, mahimo na nga tinuod. Once imong sugdan, once imong hinahinayan ug pundar ang unsay imong gusto may tabo sa imong pagkatao, sa imong kinabuhi, sa imong profesyon, sa imong negosyo, ug labi na sa imong espirituhanong kinabuhi. If you want to enter in the kingdom of God after this life, then start to serve God right now. Sugdi ang pagpangalagad sa Ginoo karon tayon. Karon taas kag agi. So pa, kung nagdali ka, you will oppose the law of origin or the law of beginning. Kung nagdali ka madato, nagdali ka masinso, nagdali kang musikat, nagdali kang mahimong dakong tao, if you are in hurry to become big, to become great person, kung ingana ang imong gibuhat, ang imong principle, ang imong gawi, ang imong kinaiya, ni kontra sa balaod sa pagsugod, nga ang matag butang nagsugod sa gagmay, unya it grows gradually, not immediately, gradually, hinay-hinay. Ako makarit mong kuhaning mustard seed, bini, kay dagang akong kahoy gipang tanom sa Altia Farm, lubi, gikan sa gamayng liso, gamay nga tanom, karong dagko na, namunga na. Pero wala mamunga sa kasang pagpamilok, o sa kabuan, sa katuig, pinakatuig milabay, 10 years kapin, diha pa ko nakakita og dagkong punuan, gikan sa gamay nga liso, gamay nga bini. Mo nga akong gimin, nga kung nagdali ka sa imong kinabuhi, nagdali ka madato, nagdali ka nga masinso, nagdali ka nga mailas mga tao, nagdali ka makakubot og gahom, mao man ni problema sa kalibutan. Sige tagdali, nalimtan nato ang prinsipyo sa kinayahan nga ang tanang butang nagsugod sa uno, nagsugod sa gamay, nagsugod sa simple, unya hinahinay kini mitubo midako hangtod nahimong usa ka dako nga butang, ang gamay nga imong gitisok, ang gamay nga imong gisugdan nahimong dako.
atubangan sa mga tao sa katilingban nga imong gipuy-an. What I mean is, kung na kay mga pangandoy, kung na kay gusto may tabo sa imong kinabuhi, materially, socially, spiritually, so it right now. Pagtisok na karon. Imbis it right now. Sugdi ni ining taknaa. Then along the road, along the way, ubas, gracias Ginoo, may bulong ka. Ganong midako, mitubo, milipang, unya na puslan sa ubang mga tao diha sa katilingban nga atong gipuy-an. What I mean is, ayaw dali. Karon, kung nag-antos ka sa tumang kalisod, kung nag-antos ka sa tuman nga kapaitas kinabuhi, ayaw ka give up. Kay part na sa imong panaw, kung nangandoy ka, ug mahayahay ka, nangandoy ka, ug nindot nga kapalaran sa maabot nga adlaw. You know what? Rated key last night, a certain woman, a famous actress in the past, naguba ang iyang kinabuhi tungod sa mali nga pakirelasyon sa two men, duha ka lalaki. Palpak iyang kaminyoon. Kirmis ang bunog ikulata. Pagbuwag niya sa iyang mga gikalibin, nanimpalad siya sa siyudad Manila dito sa Puyo, Ilamos, Tulay. Kaya nangita siya opportunity to find a certain job. Maligo sa grasa, kay madlok sang ripon, kay 60 star man yung babae na, sa rated key, Camille Rujas ang pangalan. Then, nasi anak duha kabuk ang usag gibilin sa iyang stepsister, nga namuyboy sa niya for 1 year niyang puyo, gibuy-buy, kay gipakaon lang siya, libre. Yang gibitbit yung anak, according to her testimony, ang iyang anak, yang ibilin sa usa ka dapit nga itong Ilamos, Tulay, unya mulakaw siya. Mangita sa paagi asa makakwarta, mangita sa paagi asa makitagtrabaho. Yang giantos. Kay ngano, ang iyang pangarap, ang iyang gusto, iyang hawason, ang iyang mga anak, gikan sa kalisod. You know what? When I watched this episode last night, I was hurt. Dili sa mga babae, kundi siyang duha ka anak, nga gagmay pa, nga nakatilaw og kapaitas kinabuhi. Tungod sa di maayong nasinati sa ilang inahan, ang artistang sikat, pero kalit lang mihagba sa kinabuhi. One morning, what happened? Samtang diya sa Ilamos, Tulay, ang usa ka bakla, nakahinuong niya, iyang amigo, sa artista pa siya. Na-recognize siya. Gidala siya ubas ng anak, ngadtos balay sa maong amigo niya. Gipakaon, gibuhi for 1 year, nakatrabaho sa Manila. After 1 year, nakatrabaho sa gawas, nakakita siya og bag-ong bana. Half Spanish, dato kayo. Kung siya tabo, gikan sa kinabuhi, Ilamos, Tulay, grasa nga kahimtang, hugaw nga kahimtang, naligo ko sa grasa, parang ingnon siya makilimos diya, pero sikat siya, artista siya. Karon, nindot na kayo yung pagkabutang. Gimahal sa lalaki, giminyuan, nakagkwartang laki, dato, negosyante. Karon, hayahay na ang iyang pagkabutang. You know what? This is what I mean. Nga kunakay panganduyon sa imong kinabuhi, magsugod kag gamay, magsugod kag uno. Then, kung consistent ka sa imong mga damgo, sa imong mga pangarap sa kinabuhi, sa imong gusto may tabo sa imong pagkatao, kung consistent ka, it will happen to you. It will come to you. Magnito nimo ng imong damgo in the near days to come. Magnito na, kung nangandoy ka, madato ka, magnito nimo na. Kung nangandoy kang mahimong dakong tao, magnito nimo na. Kung nangandoy kag langit, magnito nimo na. Kung consistent ka, mupadtayon ka, mulahutay ka. Mao man ni problema. Daganato sige rag sugod pero way pagkahuman. Why? Attitude na.
The problem is dili ang imong gisugdan kay gamay. That's the law. Everything starts from a small beginning. Muna kung gamay ang imong gisugdan, do not worry. Because that's the law. Balaod na. Di na mag-question, tanan magsugod sa gamay. Di ka pwedeng manglatod. Di pareha ka ng ubang ito maidara na, pa-eskulahon. Niya pa-examon, gikan sa grade 1, mukalit lag-abot o high school. Di na pwede, kung arita sa principle, sa law of beginning, law of origin. Di na pwede. Ngano, everything starts in small things man, small beginning. Ang problema sa tao, sige tagsugod, di man nato tiwason, di man nato humanon. Mao ni akong gi-practice. Daghan kay kog libro, you know what? In fact, new books are coming because I pray to God for more books. And somebody give it to me recently. Dagahan kay kong libro karon, pero ang problema usahay, makapamalandong ko. Imbis hapon na ko sige na kogbasa, hapit na mauman ang mga pages, mukalit kog undang, mangita na po kog lang libro. I notice it along the way nga sige kog basa ang akong gibuhat. Bisa kibaw ko unsay ending, bisa kibaw ko medyo way laming ending sa libro kong gibasa, akong tiwason. Kaya akong gi-practice ang akong attitude nga unsay akong gisugdan akong tiwason. Recently, kabalo mo, ang mga libro na ngabot sa akong mga kamot, akong gibasa from the start until the end. Meaning, kuna kay attitude, nga sige ra kag sugo di ka katiwas, kunay butang bisan gamay lang. Ngay mo gisugdan tiwasa. Bisan gamay na, it will help you to motivate your inner character. Gikan sa maong gamay nimong accomplishment, once magsugod ka og dako-dako nga butang, tungod kay imong attitude na develop, nga unsa imong gisugdan nga gamay imong gitiwas. Mahimo nimong habit, nga unsa imong gisigdan, unsay imong gihimong gamay, imo nang tiwason. Ang problema sa kalibutan, sige tagsugod, way human-human, way tiwas-tiwas. You got me? This is true. Dagan ito nato, mananog basak, kutkuton sa ilaga, madaot sa tonggroba or else sa mga insekto ba. Why? Tungod kay di man nato hinluan, di man sprayan. Kay igor man kamo tisok niya pasagdan. Surusuroy na, lulinghayaw na, higda-higda na, huwat nagkalus ating harvest, pag ando, way sword, way unod, ngano kay wakman atiman na. Di man ta consistent, igo ratang mitisok, pero di man nato gabayan, di ba to atiman man tag-adlaw, aron nimo tubo nga nindot, aron himsog, aron way mga makadaot ini. You got me? Daga nato magtanom, likod stong balay, tanom tagulay, mamatay. Ngano, igor may tisok. Di man ito iluwan. Di man ito timanon. Di man ito bubuan. Di man ito abunuan. Paano mamatay? Kaya nga itong sakit. Please, don't get me wrong. I ask pardon for telling you this truth. Usas problema sa atong attitudes. One of the problems sa atong kinaiya. Kining atong kinaiya nga sige tagsugod, way human-human. Sige tagsugod, di ato tiwason. Kay kapuyan ta along the way, natas halfway, natas middle, hapit ng tatamahuman, di nato tiwason. Kagisag ko niini, kadaga nato, di tiwason, kabantay mo manglimpyo ng tao siyang balay, anak rasala, limpiwan, pero kanang suksuok sa kwarto, suksuok sa kama, suksuok sa kabinet, dili apilon og limpyo. Ngano? Kaya di nato tiwason, ang ato ra kanang mas limpyo ato bangan, limpyo ra dan, tiwasag limpyo, ang ubang hugaw sakot. Kinaiya na, attitude na. Ang Mrs. Ginoo Mao, nganong iyang gisaysay nga gikan sa gamay nga liso midako, ilambo, meaning, nagbunga. Kay consistent man ang mga disipulo. Mura man ay og yes. Igpapatubo sa bibingka og pan. Anad ko, kaya akong inahan. Maayo mulutog bibingka. Butangan mo nag-yes ng patubo. Patubo, butangan og yes ng labadura.
nya takuban. Pag-abot na ka oras, mitubo, muawas, kudluhon, munang dagko, ang bibingka, gikan na sa patubo. Mao na ibuti pasabot ni Kristo. Nga unsay atong gisugdang butang, bisan gamay na di na problema. Once consistent ka, mura nag-yes, mutubo, hangtod mapuslan, hangtod magamit, hangtod makabenefit sa uban. Once consistent ka sa pagatiman sa unsay imong gisugdan, ingana bitaw na magbutang kag yes diya sa bibingka, ay mo kayang bantayan, nga di mo awas, hindi ko mag-awas, di na pwedeng pasagdan, lutuon na, hudluhon na, hangtod maluto, makaon. Consistent ang akong inahan, mubingka, kuti kayo, pero consistent siya sa pagmugda ni ini. Pero kita, daga nato, kusog kay ta magsugod, pero wahuman-human, di ta katiwa sa unsa itong isugdan. Dali man tang mo quit, dali man tang mo surrender, dali man tang mo give up. Attitude na. Nabitay uban, magsugod negosyo, pila ka buwan, wa na. Ang uban, magsugod trabaho, katingaka, niresign na. Na uban, nagsugod og pananom, kadugayan, di na pud mananom. Dili consistent. Kita ko mga tao sa itong palibot, na nangumas siya, nagtanob gulay, nagtalong siya og mga produkto, crops, unya, nakabenefit si ana, may bulong ka. After sa harvest, wa na si tanom, di na mo tanong utro, mupahuway na. Dili consistent. Unlike sa uban, na nakakita sila, kining palidya ba, produktibo kayo, mahal king kilo, nakatanom sila, wa pagali malayang palidya, to na puilain siyang daruhan. Nanurok na pong palidya. Ug mo na hinungdan niya sinsong uban. Ngano kay consistent. Gikan sa pipila ka buok puno as palidya karon, nanay uban, nag-culture ng palidya, pila ka gatos, pila ka libo na, niya sinso. Ngano, kay palabans kinabuhi, ang gamay, ilang gipanang kamutang mo, tubog mo dako. This is my message to all of you. This is the message of the gospel. Nga dili lang ta magsigitag sugod, kundili atong patubuon ang atong isugdan aron mahimong dako ug mapuslan di lang nato kundili sa ubang mga tao sa katilingban diin tagapuyo. May question is simple kayo. Unsa may mga butang ngayon yung gisugdan nyawan yung tiwasa? Check your own homes, your houses. Daga nato nagsugod tag panday, hantod karon pila ka buwan na nalata na lang wa nato tiwasa. Ang uban nagsugod og simento, nalata na lang ang mga gamit wa gid matiwas. Daga nato ingana. Check your backyards. Na uban da nanginlo, naguna kay nanom, hantod karon wa gid tanom bisag usa ka buok. Check your farms, check your rice fields. Ang uban gisugdan na tog daro, wa tortula, wa magtagod, wa ni tabo. Dagan kayo nato na mga project sa atong balay, sa atong trabaho, igo ra kitag sugod hangtod karon wa gyud manuman kay mao ni atong attitude. Maayo ta mo sugod pero lisod ta pagtapos. God reminds us today, wa sa magtan-aw kung giun sa pagsugod, unsa kagamay ang imong pagsugod. Ang tan-awos gyud ang imong consistency, ana kay bless sa imong consistency. Believe me, dili sa pagsugod. Sa imong consistency. Kay nag-principle bitaw, og dako daw ka og puhunan, siguradong masinso ka. That's wrong! Sa business world principle. Kanay uban dagko kayo puhunan, bankrupt. Ngano? Ang problema, dili ang puhunan. Dili ang pagsugod. Ang attitude, along the road siyang negosyo. Wa kalahutay. Ni quit. Nagliso, naglabad yung ulo, na bankrupt. Attitude ang problema. Ngano ang tao mo daon siyang kinabuhi. Nganong nabagsak iyang negosyo, attitude. Nganong wa si abot siyang panguma, attitude, kiwa ti man na. Nganong wa si mahayag kagman ang problema, attitude. Nganong wa sa makabaton og prosperities kinabuhi, attitude. Nganong di siya successful siyang kinabuhi, attitude. Ngano, misugod lang eskwela. First year ay gibuot, tigikapoy nag-eskwela. Nangandoy, mudako, may professional. Nya, di man mo tiwas og eskwela.
Kay maayo lagi enrollment, awa ng uban. Listen, this is true. Ining enrollment, daghan kay eskwelahan. Maestro ba ako? Daghan. Pero humano acquaintance party, wa na, nangundang. Mano, acquaintance naman nagyapilan. Ug lucky chicks naman nagyapilan. I-surrender. Ego rami pa-enroll. Luoy lang ginikanan. Pero wa mo tiwas. Mao na'y gitawag og breach of contract. Klarita sa legal matters. Na'y kontrata to finish this for 2 years, but only 1 year iyang gihimo. The remaining year, wa, gikiha, kabayad. Breach of contract. Iyang giguba ang kontrata. Attitude na to na. Dili sala na sa management, di na sala sa kontrata, sala na to na nga wa mo lahutay. Kaya natay problema. Di ta consistent sa unsay atong gipisok, di ta consistent sa atong sugdan, di ta consistent sa atong gihimo, kay maayo lang ta mo sugod pero di mo tiwas mo nang kamo nga mitabang nining maong ministeryo. Tingali ang problema sa dinyo, ang pagsugod. Natay problema sa atong paglahutay ug sa atong pagtiwas sa unsay atong gisugdan nga pagtabang, in order that we can continue showing the gospel of God to the people around us. Namitauban, active kayo. Muna nitawag ng naskugon, mga lagad, simbahan, rabig yung dasiga. Pero ego raman misugod, pila kabuan na gibuot api religious group. Pagkadugayan, gikapoy na, miundang. That's what I mean. Maita mo sugod, di ka mamutiwas. Muna karon, let us check our individual life. Unsa mga butang, buhat, sa atong espirituhanon nga kinabuhi o sa atong lawas ng panginabuhi. Igo or tagsugod, pero tapuan ta mo tiwas. Kaya mo give up ta along the journey. Di ta mo lahutay. Ang tanawas Ginoo imong consistency. Dili ang puhunan na sa business world. Ang imong consistency. Ang imong pagkamalutayon, iblis kas Ginoo, sus Ginoo ning tawhana. Kung gihana ba, bisag duty rin puhunan, bisag utang pa, ako ning panalanginan, patubuon ako ni, tagaan na ko ni ginansa, pwede himos Ginoo na. Pag makitang consistent ka, nga bisag nagkamulisod, mapadayonon ka. Kaya ginumalipay sa taong palaban sa kinabuhi. Our church started only from 2 disciples, but you know what? Presently, we are now in billion. 1.2 billions members sa Katoliko, pero uban na ni pangalan ra dili sa tinuod nga ising sa pagkakatoliko. Munang karon gipinumduman ta unsay mong isugdan. Do it right now, finish it. Si Pablo bitaw 4:6-8 sa 2 Timoteo siya ako, miabot ako sa daganan. Andam na kong mamatay. Because I am victorious. I know I will receive the crown in heaven. Ang korona sa kadaugan. Nganong victorious siya tungod kay according to Paul, bilahutay siya. Meaning, unsa itong gibuhat, tiwasa. Matthew 4:13 ang makalawtay may maluwas. Again, I would like to repeat this. What you have started, nangalagad mo sa parokya, ng ministeryo, sa inyong pamilya, ng inabuhi mo, ng negosyo, nagtrabaho, unsa inyong gisugdan, tiwasa. Kay mao nay gusto sa Ginoo nga unsay atong gihimo, magamay madako nga atong tiwason, atong humnon, aron ta mabulahan, may maya siya ug makatabang sa atong isig kaingon. Thank you for watching this broadcast. Pagpalain ka ng Diyos for always supporting our ministry. Ako magampo nga unsay inyong isugdan, mutubo, mudako, o mulahutay mo sa unsay inyong gipanghimo. Father, thank you for this wonderful day. Panalangin niya ang matag kasing-kasing Ginoo. Nga unsay among gisugdan nga gibuhat, pagtanom sa aming pagtuluwas mo kasing-kasing, mutubo ang taliyamahan sa muna-huna. Sa among kinabuhi, panginabuhi, sa espirituhanon among kinabuhi, amahan unsay mong gisugdan tabangi mi nga amo ning humnon, amo ning tiwason, aron mi mabulahan ug amo isig kaingon ug mahimaya kamahan. In Jesus name. Hallelujah. Salamat sa Anak sa Espiritu Santo. The word has been fired. Let's do it. God loves you.